Okay, so good day everyone. So let's try to create a record management system for barangay or barangay information system. So first na i-create natin, let's create a new na lang. So ito complete na, wala nang cut. So let's start. Let's name it as DBRMS and save na natin. Create. So first na gagawin natin is mag-connect tayo sa ating database. So, kailangan natin mag-create ng isang database. So, mag-create lang ako ng database natin and I will name it as db_rms. So, dito sa database natin, db_rms, siya, create ngayon tayo ng table. So, new table, then mag-create muna tayo ng a table for TBL users. So, inside that, we have the user ID. Let's name it as data type niya is big int, primary key, and then yung identity column niya is yung user ID. So, kailangan natin yung kanyang username and varchar, and then yung kanyang password and varchar. So, save lang natin yan. Let's name it as TBL users. So, okay. Okay na yan, meron na tayong table. Now, next na gagawin natin is lagyan natin ng record yung ating TBL users. Right-click lang natin yung table natin and then edit top to 100 rows. Okay, so for example, lagyan natin ng admin. Okay, so yan. Okay na yan. So next na gagawin natin, punta tayo dito sa ating VB. So, dito sa part na to. And let's add some buttons and text box. Okay, text box muna. Text box. So, Control C, Control V. So, dalawang text box, multi-line. And, isa lang natin yan. Ganito lang muna. And, maglagay tayo ng button. Okay? So, ayan. So, itong text box na to, palitan natin yung name. So, ito wag natin kakalimutan kung ano yung nilagay nating name dito sa ating object, yun din yung i-call natin to. So, depende sa inyo kung ano yung nilagay ninyo. Let's say, for example, txt username yung nilagay ko. Tapos sa inyo is textbox1. Yung i-call nyo is textbox1. Okay, pero mas safe kung palitan na lang natin ko ng txt username. Ito ay txt password. And then, for this one, btn login. Okay, so napapalitan yung name nyo doon. So, palitan lang natin yung kanyang text into login. Okay, so ito na yung ating login. Now, next na gagawin natin is, let's try to create a connection doon sa ating database. So, wala pa tayong connection. Okay, so mag-create lang tayo. So, next na gagawin natin, right-click lang natin yung project name natin dito sa Solution Explorer. So, kung wala kayong makitang Solution Explorer, nandito siya sa View, and then, yan, Solution Explorer, hanapin nyo lang. Ayan, Solution Explorer. Okay, so right-click lang natin yan, and mag-add lang tayo ng MDL connection, or yung module. So, let's name it as MDL connection. Save lang natin. Tapos, yung code natin for connection, copyin ko na lang to. So, I uploaded this dun sa Google Classroom natin before. So, paste lang natin yan. And, let's rename this. So, ano yung pangalan ng ating database? db_rms. So, meron na tayong connection. Now, next na gagawin natin, lagyan natin yung code ng ating login. So, ito yung magiging code natin.
SQL is equal to, magse-select tayo doon sa ating TBL users. Select a series from TBL users. So, check natin kung ano yung pangalan ng table natin. TBL users where username is equal to single quote, double quote, ampersand. So, mag-concatenate tayo dyan. And equal natin yung ating txt username dot text. Followed by, and password is equal to single quote, double quote, ampersand, then txt password dot text. Now, after that, after nyong magawa yung query, mag-execute na kayo. Exec SQL, SSQL, false. Then, if rd.read, may message lang kayo na granted na siya. So, MSG box, granted. Then, else is MSG box, failed. So, ganyan lang muna. So, depende na sa inyo kung ano yung i-message ninyo. Okay, so next na gagawin natin, supposed to be after niyang mag-run, i-hide natin itong login form and then magpapakita or magre-redirect tayo sa another form. So, create tayo ng another form which is yung main form natin. Right-click lang natin yan, add, tapos Windows form. Okay, so let's name it as FRM main. So, dito sa FRM main natin, maglalagay tayo ng menu strip. So, ayan, may menu strip na tayo. Inside the menu strip, meron tayong file and then the transaction and yung ating about. So, under the file, kailangan natin ng setup. So, ano yung mga setup natin? We have the users, we have the profile, so address, we have the religion, and we have the profile. Okay. So, dito sa transaction, kahit wag muna nating lagyan yan. So, supposed to be dapat pag clinic ko si user, si address, si religion, magpapakita yung mga forms nila. Pero wala pa tayong nagagawa. Diba? So, let's try munang lagyan yung code natin ng login. So, frm main.show tapos me.hide. So, let's try to run muna siya kung gumagana. Okay? Admin, then login natin. Granted, pag in-okay natin yan, ayan, pakita na sa main, dapat makikita natin to, users, address, religion, and then the profile. So, pag pinik ko si users, dapat magpapakita si FRM user. So, ayan, mag-create lang tayo ng another form, add Windows form. And let's name it as FRM users. Na dito sa FRM users natin, kailangan natin ng list view. Okay? Ito yung list view natin. So, dito natin makikita kung ano yung mga users na create. Okay? So, next na gagawin natin, ilalagyan natin ng mga text boxes. For example, maglalagay tayo dun sa group box. Okay? Group lang natin yung ating mga text box. So, maglagay tayo ng text box. So, multiline lang natin yun. And yung group box, palitan natin ng user information. Okay? So, maglagay din tayo ng label. So, dito sa label, kailangan natin ng username. Okay? Copy lang natin to. Kailangan natin ng password. And paste lang natin yan. Kailangan din natin ng confirm password. Okay. Palitan natin yung text nito as
confirm password. So, kahit ito lang muna yung laman ng ating FRM user. Kasi ito lang naman yung nilagyan natin or ginawa natin ng database. So, username, password, and then yung confirm password. Na maglalagay tayo ng buttons. Na dito sa button, so lalagay ko na lang siya dito. Dapat, lagyan natin ng add, edit, then save, tapos delete, then cancel. Okay. Palitan lang natin yung mga names nila into add, edit, save, cancel, and then, okay, ito yung delete, and then cancel. Okay. So, yan. Now, dito sa ating list view, palitan natin yung kanyang settings or yung kanyang properties. Now, in all this view na gagawa ninyo, ganito yung gawin ninyo. May papalitan kayong tatlong property niya. So, yung view, palitan nyo ng details. Yung grid lines, palitan nyo ng true. Full row select, palitan nyo ng true. Then, after that, maglalagay na tayo ng mga users. So, mag-edit columns lang natin. Add. So, palitan natin yan as ID. Add ka ulit. Palitan natin ng niyang username. And let's change its width into 150. Then, okay lang natin. So, eto na yung list view natin. Now, next na gagawin natin, pag clinic ko yung ating users, dapat pinapakita niya si frm users.show dialog. Okay. So, check lang natin. Add lang natin yan. Admin, login. Then, file, users. So, nagpakita si frm users. Okay. So, hindi ko na nilagyan ng mga designs. Kayo na bahala sa designs. So, FRM users. After that, kailangan nating i-display yung mga na-create natin dito sa table, dito sa ating list view. So, yung gagawin natin, i-double click lang natin yung form. So, dapat nandito ka sa FRM users load. So, SSQL is equal to select asterisk from TBL users. So, execute lang natin yung query natin, SSQL false. Then, while rd.read, so habang may nababasa siya, maglagay lang tayo ng with list view 1.items.add. So, ano yung i-add natin? Yung ating user ID. So, user ID. Followed by, 0. Tapos, maglagay din tayo ng sub items. Next na i-add natin is yung kanyang user name. Okay. So, I think okay na yan. So, list view 1.items.clear. Okay. So, let's try to run. Admin, login, granted. File, users, ayan. Nandun na si ID niya na 1 and then yung username na niya na admin. Now, what if I want to add another user? So, ganito lang yung gawin natin. So, FRM users. Punta lang tayo sa, ayan, click lang natin yung add na button. Okay? So, dito sa part na to, before ka mag-add, we need to check muna kung meron ng account na ganun na i-add natin. So, syempre, hindi dapat maduduplicate yung ating mga usernames. Let's say, for example, ganito yung magiging code natin. SSQL is equal to select asterisk from TBL users where username is equal to single quote, double quote,
ampersand, and then ano yung pangalan ng ating users? So, let's change this muna. Xbox1 into txt, username, then password, txt, password, then confirm password, txt, password. Okay. So, balikan natin yung code. Txt username.text. So, let's say for example, meron siyang nakapareha na nakita. SQL false. So, dapat sasabihin niya dyan is username already exists. So, in this way, we can trap kung meron ng exclamation. Kung meron ng username na na-create na. Okay. Use another username. Pag else naman, if rd.read, text natin yan, paste, and then, pag mag-else na tayo, dito na tayo maglalagay ng, ano, so, button 1, yun, dapat pala sinib lang natin yan. Username already exists. Okay. So, dapat pala ito ay nilagay natin siya sa save. Okay, frm main. Then, yan, lagay natin siya sa save muna. So, dapat, so change lang natin yung add. Para hindi tayo magto, btn add. Naman, btn edit, btn save, btn delete, btn cancel. So, dapat, itong user group box natin, i-enabled false ko muna siya. Okay? So, when I say enabled false, hindi ka muna makaka-access dyan kasi nga naka-false. So, pag clinic natin si add, dapat i-enable niya yung group box. So, group box 1 dot enabled is equal to true. Okay? And then, maglagay lang tayo ng parang palatandaan. Magde-declare lang ako dito sa taas ng dim status as string. So, dito sa part na to, status is equal to add. Okay? So, ayan. Ito lang yung code ng ating add button. So, check lang natin. Let's try to run. Admin, login, granted. File, users, and then, ayan. Hindi ko nakiklik yung ating username, password, confirm password. So, pag click ko yung add, ayan, pwede na akong mag-input. Okay? So, dapat, click ko na si save para makapag-save tayo. Okay? So, else, mag-query lang tayo dito ng if status is equal to add. So, dito sa part na to, kailangan natin siyang lagyan ng condition para alam natin kung i-add natin siya or i-update. So, ayan. So, mag-comment lang tayo dito ng add record. Okay. O else, dito na tayo mag-add. SQL is equal to insert into TBL users values, single quote, double quote, ampersand. So, saan natin kukunin yung values natin? Kukunin natin siya doon sa ating txt username. So, txt username.text followed by comma. So, ilagyan din natin yung ating password. Single quote, double quote, ampersand, txt password.text. Now, dito sa part na to, meron tayong hindi na ilagay. Okay? So, kailangan din nating i-trap kung yung password at yung confirm password ay magkapareho.
So, execute lang natin yan. Execute SSQL true. Then, message box. SSQL message box. Added new record. Then, yan. Now, maglagay tayo ng another condition. Else if. So, else if txt password.txt is not equal to, dapat yan, is not equal to txt confirm password.txt, then, magme-message box ulit tayo, message box password mismatch. Okay, so let's try to run this. So, check lang natin. Admin, login. Granted, file, users, and let's try to add. Username is admin, password is admin123, admin12. Okay, click lang si save. So, sinabi niya, username already exists. So, dapat, kailan kong palitan yung username natin. For example, Darwin, and then, click ko lang ulit si save. Password mismatch. Kasi nga, admin123 and admin12. Now, pag click ko yung admin123, admin123, pag click ko yung save added new record. Now, na-add natin siya, pero hindi siya nag-reload or nag-refresh dito sa ating list view. Now, yung gagawin natin is we have to use this code again. Okay? Control C natin yan and paste natin dyan sa baba niya. Okay, now let's try to run ulit siya. Okay, admin, login, then users. So, kung makikita ninyo, nandun na si Darwin. Now, let's try to add another. For example, jacket. Okay, password is jack, confirm password is jack, and then, pag click ko yung save, added new record, ayan, nag-update na siya dito. Okay, now next na gagawin natin, kapag mag-update na sana siya, is makli-clear na lahat to at magdi-disable. So, yun ulit yung gagawin natin. So, if you notice, paulit-ulit lang yung code natin na ganito, yung gagawin na natin is ilalagay natin siya sa sub procedure. Okay, maglalagay lang tayo ng another sub. So, sub load list and yung code niya is ilalagay natin dyan. So, call lang natin yung load list na dyan. And ayan. And palitan natin yan into load list. Okay. So, no-load list nga ko na tayo. So, zoom lang natin. Pag kinol ko yung load list, yung i-execute niya is ito. Okay. Ito na mismo yung i-execute niya. Now, next na gagawin natin is yung pag-delete ng mga records or text boxes. So, mag-create ulit ako ng sub save cancel. Okay? So, ano yung gamit ng sub save cancel? So, click clear lang natin yung txt_con password.txt is equal to txt password.txt is equal to then txt username.txt is equal to. Okay? Now, di-disable na natin. Group box 1.enable equal to false. Okay? Then, i-call natin dyan. Siyempre, pag mag-added new record kananan, mag-load list tayo or mag-refresh tayo and kailangan natin ng save cancel. So, let's try to add ulit siya. Okay? So, admin, login, file, users. So, let's try to add ulit. For example, cp. So, save lang natin. Added new record. So, if you notice, na-clear yung ating group box, pati yung mga text boxes, na-disable na din yung group box. Okay, now next na gagawin natin, now what if gusto kong i-edit si Darwin? Okay? Gusto kong i-edit. So, hindi Darwin yung kanyang username. Dapat is Darwin123. Okay. So, pag click natin yan and then click natin si edit, dapat yung value ni click natin, mapupunta siya dito. So, yung gagawin natin is yung code natin, ilalagay natin siya dito sa edit. Okay?
Now, yung first na gagawin natin, we have to check kung meron siyang record na na-click na. So, dito sa part na to, if list view one dot selected items is equal to selected items dot count is equal to 0. So, meaning, kung wala siyang na-count, wala kang sinelect. Kaya yung sasabihin natin dito is select a record to edit. So, yan. Else, so syempre naman, pag else yan, meron ka nang i-edit. So, next na gagawin natin, we have to check yung ID natin. Dito sa farm users, di ba, merong ID. Kukunin natin yung ID niya and then ibabato natin siya dito sa group box natin. Okay? So, farm users, SSQL is equal to select asterisk from TBL users where user ID is equal to single quote, mag-concatenate tayo, double quote, ampersand. So, saan natin kukunin? Yun sa sinelect natin dun sa list view. So, list view 1.items 0 dot sub-items 0. Okay, palitan natin yung items ng selected items. Dot text. Okay. So, yan yung code natin. Malalaman natin na kung yung user ID ba ay yung kapareho ng sinelect natin. So, kung meron siyang nakitang kapareho niya, so, execute lang natin yan. SSQL false. So, if rd.read, so, ibabato na natin. RD is yung reader natin. So, that's why txt username.text is equal to rd username. txt password.text is equal to rd password. And then txt confirm password text is equal to, again, ulitin lang natin, rd password. Now, maglalagay tayo ng another text box dito sa ating dito. Palatandaan lang natin yung paglalagyan natin ng ID. So, yung pangalan nito is txt user ID. Okay? So, yan. Click lang natin yan. Nayunan tayo. Ito ay txt user ID.text is equal to rd then user ID. Okay, so check natin. Admin, file, users. So, pag click natin si edit, so select a record to edit. Pero pag nag-select na tayo, for example yung CP, palitan natin, ayan. Pag click ko yung edit, nandun na yung si CP, si CP, si CP, si 4. Now, kailangan nating i-enable si ating group box. So, maglalagay tayo dito ng group box 1.enabled is equal to true. Okay. Yan. And mag-change na tayo ng status is equal to, syempre, edit. So, hindi na tayo mag-add. Instead, mag-edit na tayo. So, lagay na lang natin siya. So, run lang natin. Admin, login. My file, users, then pag-click ko si CP, edit. So, let's say for example, lagyan ko ng username natin is cellphone. Pag click ko si save, wala siyang nagiging action. Hindi siya nagsisave. Bakit?
Kasi nga, yung status niya na is edit. Pero wala pa tayong code sa pag-save ng dito sa part na to. Else, if status is equal to add, and then dapat kailangan natin ng else if status is equal to edit. Okay, so dito na tayo mag-add edit or update or record. Okay, so yung next na panag-update natin sa next video na yon kasi medyo mahaba na yung record natin. Baka mas ma mas mabigat sa storage natin. Okay? So, yun lang muna yung gagawin natin dito sa first video.